Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Narito ang dapat nating aabangan na hindi natin papalampasin sa EPJ Batang Quiapo. Pinuntahan ni Olivia ang lugar kung saan ang mag-ama na tinuhog lang naman ni Roberto. Nagulat na lang ang isang lalaki nang makita nga itong si Olivia. Kaya napaisip na lang ito kung ano na naman kaya ang plano ni Olivia. Samantalang nagsigawan naman sa tuwa ang mga tao sa San Dimas dahil panalo na si Tanggol sa pagka-mayor, lalong-lalo na si Mando dahil meron na nga raw siyang inaanak na mayor ng Maynila. Sa kabilang banda, nakauwi na si Marites sa mansyon at nagmamadali itong nagsumbong kay Ramon na kailangan nga daw nilang tulungan si Tanggol. Kinumpirma naman ni Don Julio na inambos sila ng mga tauhan ni Roberto. Galit na galit naman si Ramon at pinahanda niya ang kanyang mga tauhan para sugurin ang mga gerero. Agad nagpaputok si Ramon pagdating niya sa mansyon ng mga gerero. Kailangan nga daw nilang pagbayaran ang ginawa nila sa anak niyang si Tanggol. Pinapalibutan na ng mga tauhan ni Ramon ang mansyon ng mga gerero. Nagpalitan ng mga putukan at nagbanta nga itong si Ramon na siya mismo ang dahilan kung bakit ililibing ang mga gerero sa kanilang lugar. Galit na galit naman si Roberto at hindi nagpatalo. Para sa kanya, magpang-abot na lang sila sa impyerno ni Ramon. Papalitan ng putok ang Montenegro at mga gerero. Hindi naman nagpatalo itong si Miguelito, ngunit nang bigla nga itong sumugod si Ramon, natamaan niya itong si Miguelito. Tuloy pa rin ang bakbakan ng mga Montenegro at gerero, ngunit nang mapalapit nga itong si Roberto kay Ramon, sinubukan ni Roberto na patayin si Ramon, ngunit mabilis itong si Ramon kaya nag-agawan sila ng baril. Habang si Tanggol naman ay pinilit na makatakas mula sa grupo ni Lucio, ngunit meron pa palang isang grupo na nag-aabang kay Tanggol sa tulay. Ipagbarilan na naman si Tanggol sa mga kalaban. Kahit mag-isa lang siya, hindi siya natatakot at hindi umuurong. Ngunit sa kalagitnaan ng giyera nila, naubusan naman siya ng bala, kaya wala na siyang ibang maisip na gagawin kundi patakbuhin ng mabilis ang kanyang sasakyan. Sa dami ng bumabaril sa sasakyan ni Tanggol, kaya naman sumabog ito at tumilapon ito sa tubig. Nakakalabas pa kaya si Tanggol bago pa man sumabog ang kanyang sasakyan? Yan ang ating pakatutukan at aabangan mga kaibigan dito lang sa EPJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.